Negative na si Luka Doncic sa LA Lakers. Masasayang si Austin Reeves. Nakapasok na ang Warriors sa play-in spot ng West Green. Pwedeng mapahiya sa kanyang sinabi. Pero bago yan, akalain mong ang player na inaasahang palubog na ang karir sa NBA na si Dennis Schroeder ay ang magiging missing piece pa pala ng Detroit Pistons. Dahil alam nyo bang unstoppable at walang talo ni isa ang Detroit simula nung nakuha nila si Schroeder. 5 winning straight. Fit na fit itong si Bobby D dahil na rin siguro mga young guns ang mga kasama niya. Willing to learn. Sa kanilang latest matchup ay tinalo nila ang San Antonio Spurs. Gumagawa si Schroeder dito ng mga lob pass. Tulad na nga lang itong lob pass niya sa future star na si Jalen Duran. Siguradong malaki ang may tutulong ni Schroeder sa kanilang superstar na si Cade Cunningham. Papalapit na ang playoffs at nasa ika-rank 6 na sila sa Eastern Conference. Dennis Schroeder with a lob to Jalen Rails, 111-95. Cade keeps the basketball, lob to Jalen Duran! Aba, pag humarang giba, ganito ang vibes ngayon ng Golden State Warriors. Mas naging ganadong maglaro sina Curry nung sabihin ni Draymond Green sa buong mundo na sila daw ang magkakampyon ngayong taon. Abay parang looks like it. Tinambakan ang Sacramento Kings sa kanilang latest matchup na may Zach LaVine at DeRozan, 132-108. Ganado sa paglalaro ang Dub Nation, 4 sa kanila ang nag 20 plus points. Pati na nga itong si Jimmy Butler na pinagtatawanan ang Miami Heat. Consistent 20 plus points sa Warriors. Di rin biro itong ginagawa ni Curry na challenge sa sinabi ni Draymond. As of now, 30 plus points ang average. Ngayong February, MVP mode ang greatest shooter of all time. Nasa kanilang second winning streak na sila at pasok na sa play-in spot. Nasa rank 9 na ang Dub Nation. Kailangan magkampiyon sila this year, kung hindi mapapahiya si Draymond Green. Corner three is good! Mr. Curry! Negative na agad si Luka sa LA Lakers mga idol dahil sa kanyang unang 3 laro ay meron netong 1 win at 2 losses. Ang pangit pa na kanyang mga stats, nawawalan pa ng bisa si Austin Reeves. In short, kawawa si Austin dahil pwedeng bumagsak ulit ang points per game nito dahil kay Luka, dahil hindi na ito nakakatira. Okay lang naman sana kung mananalo ang Lakers at i-score si Luka ng 20 or 30 plus points. Kahapon nga na hindi naglaro si Luka, umiscore si Austin ng 32, panalo pa. Ibig sabihin lang nito, totoo yung issue dati na hindi na kailangan ng ratio ng isa pang scorer kundi isang legit na sentro. At kung mapapansin, maganda na ang kino-contribute ni Gabe Vincent at Dorian Finney-Smith, which is isang rason kung bakit malakas ang Lakers ngayon at hindi dahil kay Luka. Sinayang lang nila si Anthony Davis. Ano masasabi niyo dito mga idol?